511. Tumingin si Sheena kay Win at sinabi, Miss Win, isa lang ang dapat kong sabihin sa iyo, si Leon ang aking kasintahan, na engaged na para ikasal. Okay, tapos na akong magsalita, kung gusto mo pa kasama si Leon, pagkatapos ay hayaan mo munang pumunta si Leon sa aking pamilya para umatras sa kasal, kung hindi, wala kang bunga. Ngumuso si Win, may nasabi ba ako tungkol sa pagsasama ni Leon? 2 taon niya akong hindi nahabol. Sa tingin mo ba, ako, si Win, ay madaling umibig sa isang lalaki? Ako ay hindi ako natatakot na sabihin sa lahat na sa ngayon, wala pang lalaking nakagawa sa akin na magustuhan niya, dahil, ang isang lalaking kayang gawin akong magustuhan niya, dapat ay napakalakas niyang tao. Medyo hindi komportable si Leon nang marinig niya ang mga salita ni Win, ngayon pa lang siya nagpakita ng kanyang tunay na lakas, at tila hindi pa rin gaanong naantig si Win sa kanila. Win, ako ang pinakamalakas na tao, papatunayan ko ito sa iyo, talunin si Lance, iyon ang unang hakbang. Paninigurado ni Leon. Sinabi ni Win, kung gayon, maghintay tayo hanggang sa mapatunayan mo ito. Ang mga mata ni Leon na puno ng explosive power ay tumingin kay Lance at sinabing, Lance, huwag mo akong paghintayin, bibigyan lang kita ng 1 buwan, pagkatapos ng 1 buwan, kung hindi mo maabot ang inner door perfection, wala akong masyadong pakialam sa'yo. Umalis si Lance sa kanyang bibig, ngayon bigyan siya ng pagkakataon na siya mismo ay hindi lumaban, 1 buwan pa, pagkatapos, tutuperin siya ni Lance, hahayaan siya ni Lance na makita, pagkatapos na tumuntong sa inner door perfection realm, tingnan kung ito ay isang bagay siya ay maaaring hamanin ni Leon, dudurugin siya ni Lance sa slag. Ngayong ang kaharian ni Lance ay isang antas na mas mababa kaysa sa kanya, naramdaman ni Lance na mataas ang posibilidad na manalo, hindi pa banggitin ang paghihintay na maabot niya ang kasakdalan sa panloob na pintuan. Tinulungan ni Lance si Benny at silang tatlo ay sabay na bumalik sa Martial Arts Academy. Napakasama ng hitsura ni Benny, at nasa mood na bugbugin ang kasintahang Sheena, at bilang resulta, siya ay nabugbog ng husto. I'm sorry, Sheena. Hindi ko ginawa. Sabi ni Benny. Okay lang, actually, yun din ang inaasahan ko, although scum si Leon, pero ang taas talaga ng talent niya, kung hindi, bakit infatuated ako sa kanya in the first place. Ngayong hindi na ako obsessed, umaasa lang ako na makahanap ng taong ganap na makakatalo sa kanya. Sabi ni Sheena, na tila walang pag-asa sa loob. Sinabi ni Benny, tiyak na matatalo siya ni Kuya Lance, sayang lang at mayroon ng 2 girlfriend na bulaklak sa ospital si Kuya Lance. Magkaklase at magkaibigan lang kami ni Lance, huwag kayong mag-usap ng walang kaparerekon. Sabi ni Sheena. Sige, huwag ka nang magsalita, bumalik ka sa akademya, kailangan kong humanap ng paraan para maabot ang inner door perfection realm sa loob ng 1 buwan. Sabi ni Lance. Sinabi ni Benny, Kuya Lance, dapat mong malaman na ang posibilidad ay masyadong mababa, tingnan mo ang mga nakatatanda sa 2 taon, ito ay 1 taon, at ang pinakamalakas ay nakalusot lamang sa panloob na pagiging perpekto, sumangguni tayo sa kanila. Alam namin na tumatagal ng humigit kumulang kalahating taon upang maabot ang pagiging perpekto sa panloob na pintuan, at pagkatapos ng 1 taon, ang susunod na mga bagong mag-aaral ay magsisimulang mag-aral. At sa 3 taon, ang pinakamabuting iilan lamang ang makakarating sa Hautian, na si Tristan sa iyo ay isang napakahusay na henyo sa 3 taon, at siya ay nakalusot lamang sa unang bahagi ng Hautian. Naramdaman ni Benny na napakahirap para kay Lance na makapasok sa inner gate perfection sa loob ng 1 buwan. Sinabi ni Lance, ang ibang tao ay ibang tao, hindi lahat ay ganoon. Ang layunin ni Lance ay makapasok sa innate sa loob ng 2 taon, o kahit sa loob ng 1 taon, kaya paano aabot ng 1 taon para makapasok sa inner gate perfection, kung iyon ang kaso, naramdaman ni Lance na wala siyang silbi. Mga ka-estudyante, ngayong semestre, unang beses na nagbukas ang World Village, mangyaring pumunta sa North Entrance ng World Village bukas ng umaga. Tandaan, ang North Entrance, walang silbi ang ibang pasukan, North Entrance lang ang bukas. Sa mga mag-aaral ng Martial Arts Academy. Nang bumalik sina Lance at Benny sa Martial Forest Academy, natanggap nila ang balitang ito.
Nagsimula na bang mabunyag ang misteryo ng Marshall Island? Kinabukasan, magkasamang pumunta si Lance at ang mga miyembro ng kanyang Marshall Group sa World Village sa Woolen Island. Kasama nila ang lahat ng iba pang mga mag-aaral sa unang taon. Ang isa pang vice-presidente, si Wenlin Wang, ay nagsabi sa kanilang lahat, mga kapwa mag-aaral, halos isang buwan na ang nakalipas mula nang pumasok kayo sa Marshall Forest Academy. Ano sa palagay ninyo ang pinakakaakit-akit sa inyong lahat sa Marshall Forest Academy? Sabi ng ilang estudyante, ang Marshall Academy ay isang magandang lugar. Maaaring mapabuti ng Marshall Forest Island ang lakas at mapabilis ang paglilinang ng martial arts. Napangiti si Vice President Wenlin Wang, oo, ang layunin ng lahat na pumunta sa Marshall Island ay maging mas malakas, ngunit ang pag-asa sa Marshall Academy o sa apat na island guardian families lamang ay malayong maabot ang layunin. Ang pinakamalaking atraksyon ng Marshall Island para sa lahat. Ang mga naghahangad sa martial arts ay ang World Village. Kami ay, sa sandaling ito, sa pasukan ng Village of the World, at papasok na kami sa village sa isang sandali. Anong pinagkaiba sa World Village? Ang World Village ay isang kakaibang lugar na may maraming pasukan na nagpapahintulot sa iyo na dalhin ang iyong kamalayan sa ibang mga lugar at pagkatapos ay maglakbay. Sige, ayaw kong pag-usapan ang mga detalye, kayong mga bagong estudyante, kaya ang una ang pasukan na binuksan sa iyo ay ang Oblivion City, at kung anong kita ang makukuha mo sa pagpasok sa Oblivion City ay depende sa iyong sariling paglikha at mga pagkakataon. Teka, Vice President, bakit hindi natin maintindihan? Hindi mahalaga kung hindi mo maintindihan, malalaman mo pagdating ng panahon. Sige, sumunod tayo lahat sa akin sa nayon. Ang lahat ay walang kaalam-alam na sumunod kay Vice Principal Wenlin Wang sa hilagang pasukan ng World Village. Hindi nagtagal, pagkatapos na makapasok sa World Village, ang lahat ay dumating sa isang balon na naglalabas ng madilim na berdeng ilaw na medyo nakakatakot. Sinabi ni Vice President Wenlin Wang, mga mag-aaral, mangyaring tingnan itong mabuti, ang balon na ito ay ang pasukan sa nakalimutang lungsod. Ngayon, lahat ay tumalon pababa mula sa balon na ito at tumalon. Gayunpaman, ang lahat ay nalilito na tila hindi nila naiintindihan, kaya walang tumalon. Tumalon ka, ang Oblivion City ay magbubukas lamang ng 20 araw, kaya kontrolin mo ang iyong sarili. Tanong ng isang estudyante, Vice President, delikado bang tumalon? Ano ang nasa ilalim ng balon na ito? Huwag kang mag-alala, walang panganib, kung mamamatay ka, lulutang ang iyong mga katawan sa loob ng balon sa pasukan ng nayon. Walang silbi ang sasabihin ko parito, hindi mo malalaman hanggat hindi mo nararanasan. Para sa sarili mo. Tanong ni Lance, we're from the same Marshall Group, sabay ba tayong tatalon? Kalokohan, tumalon ka. Si Lance ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito at siya ang unang tumalon sa balon. Ang ibang nasa likod niya ay tumalon din sa balon na kumikinang na may phosphorescent green light. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, idinilat ni Lance ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang bedboard, ang kanyang katawan ay natatakpan ng puting tela. Aalis na ako. Nang matanto ni Lance ang sitwasyong kinalalagyan niya ngayon, nagulat siya, si Lance ay bumaba sa takot at tumingin sa paligid, isa itong spirit hall, maliit ang spirit hall ngunit marami ang puting tela na nakasabit sa paligid nito, mayroon ding isang batang babae na nakaluhod doon sa harap ng bulwagan ng mga espirito, umiiyak habang nagsusunog ng mga barya sa pagninilay-nilay sa mangkok ng apoy. Ito, anong nangyayari? Sigaw ni Lance. Umungal siya, natakot ang batang babae na nagsusunog ng meditation coins, parang nakakita siya ng multo, sumigaw ang bibig niya, Xiao, young master, huwag, don, saktan mo, ako. 512. Si Lance ay nagmamadaling lumabas ng spirit hall, ang mga gusali sa labas, lahat ay napaka-espesyal na mga gusali, at tumingin pabalik sa spirit hall, isang malaking karakter na Diane, ang nakasabit doon. Kinurot ni Lance ang sarili. Ouch! Nakita ni Lance na masakit ito, hindi ito panaginip. Oh my God, anong nangyari?
Sa sandaling iyon, maingat na lumabas ang dalaga at sinabing, "Young Master, tao ka ba o multo?" Nasa isang gulong kalagayan pa rin sa sandaling ito, naglakad si Lance patungo sa isang malapit na balon, na puno ng tubig, at agad na nakita ni Lance na ang taong naaninag sa balon ay hindi siya. Iba ang hitsura. Nagsimulang linawin ni Lance ang kanyang isipan, papasok na siya sa World Village, pagkatapos ay tumalon sa pasukan ng Oblivion City, at pagkatapos ng tila napakatagal na panahon, nang magising siya ay nasa kakilakilabot na apuyan na ito. Agad na lumingon si Lance at tinanong ang batang babae, ito ba ang Oblivion City? Nagtataka ang batang babae kay Lance at sinabing, "Young Master, tao ka ba o multo? Huwag ka masyadong magsalita, hindi ito Oblivion City." Tumango ang batang babae na iyon, "Young Master, syempre ito ang Oblivion City, Young Master, hindi ka ba talaga patay? Patay ang ate mo, ikaw ang patay." Young Master. Agad na tumalon ang batang babaeng iyon sa katawan ni Lance. Medyo magulo ang utak ni Lance, bakit parang isinilang na muli ang kanyang kaluluwa, ito ay masyadong kakaiba. Kung hindi siya sigurado na ito ang Oblivion City, magtataka si Lance kung tumawid siya muli. Iyong kapatid, ito ba ang tunay na mundo? Sa madaling salita, ang Wallen Island ay talagang isang kakaibang lugar, napakakakaiba na walang paraan upang maunawaan ito ayon sa sentido komon. Huminga ng malalim si Lance. Sa sandaling ito, isang daloy ng impormasyon ang pumasok mula sa isip ni Lance tungkol sa pagkakakilanlan ng katawan na ito. Napag-alaman na ang kanyang pagkakakilanlan sa Forgotten City sa ngayon ay isang young master ng isang down and out na pamilya. Tinanong ni Lance ang kasambahay, paano nga ba ako namatay? Ang batang babae ay abala sa pagsasabing, "Young Master, pinatay ka ng Grand Duke at ng iba pa." Ang Grand Duke. Hehe. Hindi nag-abalang magtanong si Lance ng napakaraming tanong. Isa pang mensahe ng system, ang lumitaw sa isip ni Lance. Ang ibig sabihin nito ay, ang Oblivion City na ito ay hindi isang totoong mundo na umiral, ngunit ito ay isang mundo na umiral ng matagal na ang nakalipas, at ang mga fighting star ay nagbago, at ako dun hindi alam kung ano ang espesyal na dahilan, sa sandaling ang totoong mundong ito, ay naitala ng memorya ng bato. Memory Stone, isang uri ng mundo na maaaring magtala ng totoong buhay, ang hinaharap ay maaaring kaluluwa sa memorya ng bato, na parang babalik sa nakaraan. Halimbawa, kung ang asawa ng isang malakas na lalaki ay namamatay, at ang malakas na lalaki ay gumagamit ng memorya bato upang itala ang totoong buhay kung saan siya nanirahan sa loob ng isang panahon, pagkatapos ng 100 taon, ang malakas na lalaki ay maaaring pumasok sa memorya ng kanyang kaluluwa, na parang bumalik siya sa parehong taon, ngunit sa katunayan, 100 taon na nakapasa na. Sa kasamaang palad, ang oras na naitala ng Memory Stone ay limitado, ang ilan ay ilang araw, ang ilan ay maaaring ilang buwan, ang ilan ay maaaring ilang taon, o mas matagal pa. Paulit-ulit. Ito ay tulad ng isang video na kinunan ng isang cellphone na natapos sa paglalaro at pagkatapos ay nagsisimula sa simula muli, paulit-ulit, ilang araw lamang, ilang buwan, ilang taon. Ang Oblivion City na ito, nagre-record ito sa loob ng 20 araw, magtatapos pagkatapos ng 20 araw, at magsisimulang muli sa susunod na pagkakataong ito ay muling iyon. Matapos tumalon ang kaluluwa ni Lance sa balon, ang kanyang kaluluwa ay nakadikit doon. Sa Young Master, ito ay katumbas ng pagpasok ni Lance sa naitalang Oblivion City na ito. Ang Oblivion City na ito, gaya ng masasabi ng isa sa pamamagitan ng kanyang sinaunang estilo ng arkitektura, hindi alam kung gaano katagal ang mundo, at dito, ito ay isang naitala lamang na Oblivion City, walang anumang bagay sa labas ng lungsod. At ang Oblivion City na ito, malinaw naman, ay isang memory stone na binago ng sinaunang mundo, ilang makapangyarihang tao. Ang sinaunang mundo, ilang napakalakas na mga sekta, pagkatapos makuha ang memorya ng bato, ay magbabago nito, na ginagawang isang lugar na angkop para sa mga disipulo upang magsanay, at ang kamalayan ng mga disipulo ay papasok sa memorya ng bato at magsanay dito, tulad ng totoong mundo.
Maaari silang makipaglaban sa mga tao at hayop at kung ano-ano pa na naitala sa loob ng Memory Stone, kaya napabuti ang kanilang mga sarili. At walang takot sa kamatayan, at hindi ang kanilang mga tunay na katawan ang namamatay. Ang pinakakakit-akit na bagay tungkol sa Marshall Island sa mga tagalabas ay ang mga Memory Stone na ito. Ang Oblivion City ay isa lamang sa napakaliit na Memory Stones. Higit sa lahat, iyon ay isang system information na nakuha ni Lance. Sa ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Lance kung saang lugar siya napunta, at ang kanyang puso ay mas natatag pagkatapos malaman, si Lance ay talagang natatakot na siya ay muling isinilang, siya ay nahihirapang umangkop sa labas ng mundo. Kailangan na lang ngayon ni Lance na magpakamatay, o mapatay, at babalik siya sa World Village sa Marshall Island, ang kanyang katawan ay lulutang sa isang underground na ilog sa hilagang pasukan sa World Village. Sa sandaling ito, mahigit 20 bangkay ang lumutang sa hilagang pasukan ng World Village sa Marshall Island. Sumigaw ang isa sa mga estudyante, "My grass, I can't believe I died within 5 minutes of going in that hidden sword pavilion master's martial arts skills, muntik ko nang matutunan Second year student ito, lumabas siya. Mula sa isa pang Memory Stone, sa ngayon, ang Oblivion City ay mayroon pa lamang mga mag-aaral sa unang taon na pumapasok. Sinabi ni Lance sa loob-loob, dahil nakapasok na ako sa mundong ito, kailangan kong magmadali at makipaglaban sa pinakamalakas na tao sa mundong ito, at makipag-ugnayan sa ilang tao at mga bagay mula sa sinaunang mundo, marahil ay maaari kong pasiglahin ang sarili kong martial arts cultivation, 20 araw na lang, kailangan kong magmadali, 2 lang ang pagkakataon kong mapasok sa Memory Stone sa isang semestre, kailangan ko itong pahalagahan. Sa sandaling ito, 2 lalaki ang pumasok mula sa pintuan. "Yoho! You're not dead? You piece of trash." Tumawa ng malakas ang isa sa mga lalaki. Ang batang babae na nakatayo sa tabi niya ay abala sa pagpapaalala, "Young master, sila ang pumatay sa iyo." Alam na ni Lance na ang 2 lalaking ito ay anak ng unang ginang ng pamilyang ito, at ang kanyang pinsan. Na-visualize ni Lance ang 2 lalaking ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya naramdaman ang kanilang martial arts realm, marahil ang martial arts hierarchy sa sinaunang siglong Forgotten City ay iba. Gayunpaman, masasabi ni Lance mula sa kanilang aura na ito ay halos katumbas ng lakas ng nahuling outer gate. Masyadong mababa ang ganitong uri ng lakas para kay Lance, pumunta lang si Lance dito para makipag-ugnayan sa mga mas malakas, kaya ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa 2 basura. Ngumuso si Lance, "Ngayon, pumunta kayo sa impyerno." "Yoho! Ang yabang pa nga ng basura." Panunuya ng isa. Nagmamadaling umakyat si Lance. Bang! Bang! Ang anak at pinsan ng unang asawa ng naaapi na pamilyang ito ay ibinagsak sa lupa ng 2 sampal ni Lance, at malamang na hindi sila makabangon sa loob ng 10 araw at kalahating buwan. Hindi sila pinatay ni Lance dahil walang kabuluhan, ang Oblivion City na ito ay orihinal na naitala na mundo, at lahat ng tao sa buong Oblivion City ay namatay sa hindi kilalang bilang ng bilyon-bilyong taon. Ang batang babae na iyon ay abala sa pagtataka, "Young master, ikaw, bakit bigla kang naging malakas?" 513. "Ano, mahina ba ako noon?" tanong ni Lance. "Napakababa ng martial arts skills mo noon." "Oh, well, sabihin mo sa akin dali, sino ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilyang ito?" tanong ni Lance. "Siyempre ang tatay mo, Guandongting." "Halika, dalhin mo ako sa kanya," sabi ni Lance. Dalhin mo ako kay Guandongting, gusto kong makipag-spar sa kanya, limitado ang oras ko, 20 araw na lang." "Siyempre, kung mapatay ako sa kalagitnaan, baka wala na akong 20 araw na natitira." "Young master, bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo?" Sumimangot si Lance, "Pwede bang itigil na natin ang pagiging long-winded? Dahil kasambahay kita, dalhin mo ako kay Guandongting." "Young master, bakit mo tinatawag ang master sa kanyang pangalan?" "Kalokohan, dalhin mo ako dyan." Sigaw ni Lance, ang kalokohan ng dalagang ito. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro.
Oo, young master. Nanguna ang batang babae na iyon, sinundan siya ni Lance, at mabilis, lumabas sa maliit at wasak na patio na ito. Sa pagdaan niya sa isang maliit na hardin, nakita ni Lance ang isang batang babae na mga 16 o 17 taong gulang, nakaupo sa isang pavilion na nagpapakain ng isda, na may malungkot na ekspresyon. Ang batang babae ay napakaganda at nagbigay sa mga tao ng nakamamanghang pakiramdam. Siya ay young master, kapatid mo siya ang paboritong anak ni master. Oh, medyo maganda, ha? Tumawa si Lance at napabuntong hininga sa kanyang puso, kaya paano kung siya ay maganda, na namatay sa hindi kilalang bilang ng bilyon-bilyong taon, bawat damo at puno dito ay nawala sa alabok ng kasaysayan. Sa sandaling iyon, nakita ng batang babae na iyon si Lance at nagulat siya, Kuya Olan, ikaw. Ngumiti si Lance, ate, huwag kang matakot, hindi patay si Kuya, sige, ipagpatuloy mo ang pagpapakain ng isda, hahanapin ko ang iyong ama. Tumawa si Lance at umalis, hindi makapaniwalang tumingin ang babae kay Lance at naramdaman na kakaibang nagsalita si Lance. Walang oras si Lance na makipag-usap ng matagal sa kapatid na ito, kaya mabilis niyang hinanap si Guandongting at pinutol ang usapan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang mas marangyang patio kung saan ang isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang ay nagsasanay ng martial arts. Swoosh swoosh. Ang lalaki ay may hawak na espada, at ang kanyang kakayahan sa espada ay tila napakalakas. Nagulat si Lance nang makita niya ang kanyang mga galaw at sinabing, Oy, hindi ba siya nagsasanay ng Golden Rooster Moon Sword? Ang sword technique na ito na si Lance ay nakakita ng pagsasanay ng guro sa Martial Arts Academy. Sa sandaling ito, si Lance ay medyo nalilito, isang down and out na Panginoon mula sa isang nakalimutang lungsod sa sinaunang mundo, ang kanyang sword technique, at isang guro mula sa Martial Forest Academy ay maaaring malaman ito. Sa susunod na sandali, naunawaan ni Lance na ang gurong iyon mula sa Martial Academy ay malamang na natutunan ito mula sa kanya. Kahit na ang buong Forgotten City, ang martial arts lahat, ang Woolen Island ay nakolekta sila. Ang Golden Rooster Moon Worshiping Sword technique na ito ay hindi gaanong makapangyarihan, kahit ang buong Forgotten City ay walang partikular na makapangyarihang sword technique, at alam ng sinumang nag-iisip tungkol dito gamit ang kanilang mga paa na ang Martial Forest Island ay nakapagbukas ng memory stone upang ang publiko, kaya dapat walang anumang partikular na mahalaga sa loob nito, kung hindi ay hindi natutunan ito ng lahat. Master, nandito na si Young Master. Ang lalaking nagsasanay ng kanyang espada ay huminto at ibinagsak ito sa lupa nang makita si Lance. Olan, hindi ka patay. Ngumiti si Lance, nako, huwag ka nang magsalita, halika, awayin mo ako. Nang sabihin iyon, pumatay si Lance gamit ang isang espada. Wow! Ang lalaki ay natangay ng espada ni Lance. Umiling si Lance sa pagkabigo, itong si Guandongting, ang Panginoon ng down and out na pamilya, ang ama ng katawan ni Lance, ay kasing lakas lamang ng gitnang yugto ng inner gate, at hindi kapantay ni Lance. Masyadong gulay, mukhang kailangan kong umalis dito at maglibot sa ibang lugar sa Forgotten City para tingnan kung may mga eksperto na makakasunod sa akin. Isang walang kapantay na master battle. Tumalikod si Don at naglakad palayo. Oren, sandali. Sigaw ng matandang iyon. Ano pa? Oren, anong nangyayari? Bakit hindi ka patay? Akala ko patay ka na, naghihintay ng libing. At saka, bakit ang galing mo bigla sa martial arts? Hindi ako makapaniwala na hindi na ako kalaban. Oh my God, tungkol saan ang lahat ng ito? Ngumuso si Lance, ikaw ang libing, ang buong pamilya mo ay magkakaroon ng libing. Si Lance ay nakaramdam ng pagsumpa, napakalaking trahedya, bakit ang kanyang kamalayan ay nagtataglay nito kung ano man si Oren nang pumasok siya sa Oblivion lungsod. Itinaas ni Lance ang kanyang espada at umalis. Young Master, wait for me. Sumunod sa kanya ang katulong. At ang master na iyon, natigilan doon sa kawalan ng mga salita. Para sa mga taong ang kamalayan ay pumasok sa memorya ng bato, si Lance, ito ay isang mundo ng mga record, kung saan ang lahat at lahat ay nawala sa alabok ng kasaysayan.
Gayunpaman, sa mga naitala, sila ay ganap na walang alam sa katotohanan at inisip na ito ay isang tunay na mundo. Minsan, kapag nakita ni Lance ang lahat at bagay dito, bigla siyang nalungkot para sa kanila at nakaramdam ng pagkalungkot. Direktang iniwan ni Lance ang inaapi na pamilyang ito. Paglabas ng pintuan, tumangala si Lance at nakita niya na sa harap ng pinto ng pamilyang ito, may nakasulat na Guangdong Fu. Dumating si Lance sa kalye, ang mga tao ay dumarating at pupunta sa kalye, at sa isang tiyak na sandali, si Lance mismo ay magtataka kung ito ay isang tunay na mundo, ito ay masyadong totoo. Sa sandaling iyon, narinig ni Lance ang isang lalaki sa tabi niya na pinagalitan, "Anong Oblivion City, bakit hindi natin mahawakan ang isang makapangyarihan, marami pa ring mga karaniwang tao na hindi marunong mag-martial arts." Tumigil si Lance para tingnan ang lalaki, nag-alinlangan si Lance kung isa rin siyang estudyante ng Martial Arts Academy. Nang makita siya ng taong iyon, agad niyang pinagalitan si Lance, "Ano ang tinitingnan mo, naghahanap ng kamatayan?" Sinabi ni Lance, "Napakasungit ng taong ito, hindi ba't sinabi mo na walang mga eksperto? Kung gayon, bakit hindi ako nakakakuha ng leksyon? Nasa tamang oras." Swoosh! Pagkatapos ng ilang hagod, natalo ang lalaki at tumingin kay Lance at sinabing, "Huwag mong sabihin sa akin na ikaw si Lance." "Hahaha, ako na. Ako ay damo, ako si Uranus." Ang lalaki ay nagpatalsik ng malamig na pawis. Nakita na ni Lance na ang kakaibang hitsura ng lalaking ito na may kakaibang mukha ay naghagis ng meteor butterfly sword, kaya siya ang kanyang kasama sa kwarto na si Xavier. Tumawa si Xavier, "Lance, masyadong nagkataon na makasagasa ka, at hindi man lang tayo magkakilala." Tumawa din si Lance, "Oo, kung hindi kita nakitang nagmumura, iisipin kong mamamayan ka ng Oblivion City." Sinabi ni Xavier, "Lance, alam mo ba na tumawid ako dito at ang aking pagkakakilanlan ay isang lalaking ikakasal, galit na galit ako, paano ka? Ano ang iyong status? Ako ang young master ng isang nahulog na pamilya, at ang mas nakakatakot ay talagang bumangon ako sa apuyan." Hahaha. Tumawa si Xavier. Ang kasambahay na sumusunod kay Lance ay abala sa pagsasabing, "Young master, ano ang sinasabi mo? Paano mo nakilala ang lalaking ikakasal na ito? Bakit wala akong ideya sa pinag-uusapan ninyo?" Nagtaka si Xavier, "Lance, hindi mo ito magiging kasambahay, hindi ba?" Tama. Damn, Lance, o ikaw? Kahit down and out young master, may naghihintay sa kanya kahit isang maid, medyo matubig magsasaya ka sa gabi. Ano ang sinasabi mo, lahat ng tao dito ay hindi na umiral, matulog kasama ang iyong kapatid na babae. Si Lance ay walang imak na nakatingin kay Xavier. Sinabi ni Xavier, "Lance, alam mo ba na ako, isang lalaking ikakasal, ay may asawa sa bahay, nakitulog lang ako sa asawa, na iyon sa bahay, ha 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 ha, talagang nararamdaman ko ito, eksakto tulad ng totoong bagay." 514. Pinandilatan ni Lance si Uranus. "Bakit ka nakatitig sa akin? Interesting ka? Kahit ganyan talaga ang pakiramdam, pero lahat ng bagay ay nangyayari lang sa iyong kamalayan, sa totoo lang wala ka namang physical contact sa kahit sinong babae dito, sa totoo lang, ito ay pantasya lamang, isang hindi ka panipaniwalang totoong pantasya, sa tingin mo ba ito ay kawili-wili?" Sabi ni Don. "Whatever, since we're here, how can we not play with a few beautiful women?" Hindi pinansin ni Lance si Xavier at naglakad pasulong sa kalye, ang layunin ni Lance ay makahanap ng malalakas na tao, makisali sa mga labanan, at pagkatapos ay pagbutihin ang kanyang sarili, lahat ng pumasok ay may parehong layunin. Dumaan sina Lance at Xavier sa isang greenhouse, sumigaw ang isang bugaw sa greenhouse, kung sino ang makakatalo kay Taslin, ang Warren ngayong gabi ay ang isa. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay nakataas sa harap ng greenhouse, at isang lalaki na may 3 talampakang berdeng espada sa kanyang kamay ay nakatayo sa harap ng greenhouse. Pumunta si Lance sa berdeng bahay na iyon at nakita ang isang babaeng nakamaskara sa itaas, ang kanyang mga mata ay maamo habang nakatingin sa lalaking nakikipaglaban para sa kanya sa ibaba. Sabi ng bugaw,
Taslin, kung makakalaban mo ang isang tunggalian na may higit sa 5 tao at manalo, papayagan kitang tabyusan ang warren ng ating Drunken Moon House, kung hindi, hindi. Lumalabas na ang warren ng Drunken Moon House ay umibig sa eskrimador na ito na tinatawag na Taslin, ngunit sa kasamaang palad, mahirap para sa kanila na magkasama. Ngayon, siya ay orihinal na dumating na may dalang 500 ginto upang tabyusan siya, ngunit ang bugaw ay ayaw. Kaya nag-alok siya na payagan siyang tabyusan siya kung kaya niyang manalo ng 5 sunod-sunod na laban on the spot. Nang makita ito ni Xavier, abala siyang nagsabi, Lance, tingnan mo ang warren ng berdeng bahay na iyon, tingnan mo ang figure ay napakaganda, aakyat ako at hamanin ang Taslin na iyon, kung mananalo ako, pagkatapos ngayong gabi, akin ang warren na iyon. Hahaha. Pagkasabi niyan, agad na lumipad si Xavier. Gagawin ko. Tumawa at sumigaw si Xavier. Gayunpaman, bago matapos tumawa si Xavier, inilabas ng lalaking tinatawag na Taslin ang kanyang espada. Swoosh! Nagkaroon lamang ng isang flash ng puting ilaw. Bumagsak si Xavier kasabay ng isang kalabog, isang sugat sa kanyang leeg at damaloy ang dugo kung saan-saan, pagkaraan lamang ng ilang segundo ay umungol ang lalaking tinatawag na Taslin, walang sinuman ang magtatangkang pigilan ako sa pagkuha kay Miss Rongyu. Tumingin si Lance kay Xavier na bumagsak sa isang pool ng dugo, hindi makapaniwala, sinabi niya lang na matutulog siya kasama ang bulaklak na kuwi ngayong gabi, ngunit sa susunod na sandali, siya ay nabulunan ng Taslin na ito. Hip-hopping ang crowd ng mga nakamasid sa harap ng greenhouse, parang walang masyadong nagulat kung nakapatay sila ng tao, parang walang pananagutan ang pagpatay sa panahong ito. Sa oras na ito, sa hilagang pasukan ng nayon ng mundo, isang ilog sa ilalim ng lupa, isang katawan ang lumutang palabas, ito ay si Xavier. Nang magising si Xavier, sumigaw siya, ah! Napatay na si Xavier sa Oblivion City, nakalabas na siya sa Oblivion City, at kinasusuklaman ni Xavier kung hindi dahil sa tag-akita, hindi siya magiging walang ingat at pinatay ng isang eskrimador. Sa Oblivion City. Sumigaw ang lalaking tinatawag na Taslin, sino pa ba ang maglalakas loob na umakyat dito at pigilan ako? Walang sino man sa paligid ang nang-ahas na umahan laban sa kanya. Tumingin si Lance sa mangangabayo sa pool ng dugo at bumaantong hininga. Pagkatapos ay tumingin muli si Lance sa eskrimador na iyon. Ang lakas ng eskrimador na ito ay parang siya ay isang master ng inner gate, kaya naman namatay si Xavier ng maayos. Biglang sinabi ni Lance, nandyan pa rin ako. Pagkasabi niyan, tumalon si Lance. Ang eskrimador na iyon ay tumingin kay Lance na may malamig na tingin, si Lance ay nakaramdam ng lamig, si Lance ay may intuition sa loob niya na hindi siya ang eskrimador na ito. Kalaban. Kung si Lance ay hindi manalo laban sa kanya at tiyak na mapapatay, si Xavier ay mapupunta sa lugar ni Lance. Mamatay. Walang awa na kinagat ng eskrimador na iyon ang kanyang mga ngipin at sabay-sabay na binunot ang kanyang espada, habang kumikislap ang isang puting liwanag. Ito ay masyadong mabilis. Halos walang oras si Lance para mag-isip bago niya ilabas ang kanyang diskarte sa pagtatago at mabilis na lumingon sa mga tao sa tabi niya. Ang likod ni Lance ay nasa matinding sakit, isang hakbang na lang mula sa kamatayan. Diyos! Hindi napigilan ni Lance ang pagpawisan ng malamig na pawis diretso sa kanyang mukha, ang mga eksperto ng sinaunang panahon ay masyadong malakas, si Lance ay walang kalaban-laban para sa kanila. Kung si Lance ay hindi tumakas sa oras kasama ang kanyang Ghost Wheel Duel, malamang na bumagsak na siya sa pool ng dugo ngayon. Ang eskrimador na si Taslin ay hindi rin sumunod kay Lance, gusto lang niyang tabyusan ang babaeng mahal niya ngayon, at patayin ang sinumang maglakas loob na lumapit. Tumibok ang puso ni Lance habang nakatayo siya sa kalye, nakatingin sa eskrimador na nakatayo sa ilalim ng berdeng gusali sa hindi kalayuan, sinabi niya sa kanyang puso, talagang taglay niya ang lakas ng huli na inner gate, ako, ang late inner gate, am no match for him at all, sok sok. This swordsman? I don't know what kind of sword technique he was performing, he pulled out his sword with that unimaginable speed, he fell down without even a chance to blink. It would be mahusay kung matutunan ko ang kanyang diskarte sa espada.
Nakita ni Lance sa isang sulyap na ang pamamaraan ng espada ng eskrimador na iyon ay napakatalino. Sa sandaling iyon, sa hindi kalayuan, sa harap ng berdeng bahay na iyon, ang isa pang binata ay lumipad na may ngiti, paano kung subukan ko ito? Isang napakagwapo at napakagandang mukhang binata ang lumipad palabas para labanan ang eskrimador na iyon. Dang dang dang. Swoosh swoosh. Sabay na nag-away ang dalawa, mukhang pare-parehong malakas. Si Lance ay nanood ng hindi kumukurap, ito ay isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang totoong buhay na labanan. Napakatalino din ng napakatalino na talino ng magiting na binata na iyon. Nakakalungkot lang na ang napakatalino na talino ng espada ay hindi matututunan sa pamamagitan ng panunood sa kanilang laban, kung hindi mabubuksan ng Marshall Island ang memorya ng Forgotten City na bato sa publiko. Ang magagarang kabataan at ang eskrimador ay lumipad habang sila ay nakikipaglaban, at hindi nagtagal, silang dalawa ay lumaban sa labas ng lungsod, at hindi na sila makita ni Lance, dahil ang memory stone na ito ay nagtala lamang ng mga fragment ng 20 araw sa loob ng lungsod na ito. Sayang hindi ko ito matututunan, ang talino talaga ng sword skill noong sinaunang panahon. Bumantong hininga si Lance. Young Master, umuwi ka na, hindi ka makakasama sa kanila. Lumapit ang dalagang iyon ni Lance at sinabi. Naglakad-lakad si Lance sa kalye para sa isa pang kalahating araw, at unti-unting dumidilim ang kalangitan. Pagkatapos ay bumalik muna si Lance sa bumagsak na pamilyang iyon, pagkatapos bumalik sa bumagsak na pamilya, si Lance ay hindi masyadong nag-abala sa pamilyang ito. Kinaumagahan, lumabas muli si Lance sa mga lansangan. Nang makatagpo si Lance ng isang malakas na lalaki na mukhang mabait, sinadya niyang pumanhik sa kanya, kalabanan siya, at kung hindi siya manalo, tatakas siya, hindi na siya papatayin, o kung hindi ay tapos na ang laro. Sa ganitong paraan, sa loob ng araw na ito, nakipag-away si Lance sa 7 eksperto, 3 sa mga ito ay hindi kalaban-laban ni Lance, ngunit si Lance ay nakatakas ng hindi napatay. Sa isang kisap mata, halos kalahating buwan na si Lance sa Forgotten City. Sa kalahating buwang ito, pamilyar din si Lance sa nakalimutang lungsod na ito, at nakipaglaban sa hindi bababa sa 50 tao, malaki at maliit. Si Lance ay patuloy na lumaban at pinagsama ang kanyang karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang martial realm, mas lalo siyang nakaramdam ng kaunting maluwag. Isang pambihirang tagumpay sa Inner Gate Perfection ay malapit na. 515. Oo, may 5 araw pa bago matapos itong Oblivion City, sa loob ng 5 araw, kailangan kong makapasok sa Inner Gate Perfection . Paglabas ko, tingnan kung paano ko tatalunan ang leon ng Chingu family na iyon sa shit, siya pa rin. Waiting for me to break through to perfection before dueling with me. What a tanga, I haven't breakthrough yet, baka hindi man lang niya ako manalo, wait for me to break through, same realm, I'll stomp him to death. Kasalukuyang naglalakad si Lance sa isang maliit na eskinita sa Oblivion City, upang makahanap ng makakalaban, nililibot ni Lance ang lungsod araw-araw. Lakas, magalit siya sa kanya. Sa sandaling iyon, nang dumaan si Lance sa isang eskinita, sa labas ng tarangkahan ng isang bahay, narinig niya ang isang tao sa loob na nagsabi, mabilis, dali, itago mo ito, huwag ipaalam sa sinuman, ito ang ating ninuno na Taeyang Guiding Diagram. Lolo, ang Tai Sui Guan siyang diagram ba na ito ay talagang kaakit-akit? Oo. Mabilis na mauunawaan ng isang view map ang isang martial realm, noon, ang ating mga ninuno, ngunit mayroon tayong higit sa 30 Taiyao view map, ngunit sa kasamaang palad, ngayon ay isa na lang ang natitira, ang isa lang, dapat itong mapangalagaan. Si Lance ay nakatayo sa labas ng pinto, naririnig ang pag-uusap sa loob, hindi niya naiwasang pumiga ang kanyang puso. Naramdaman ni Lance na ang pagtulak sa pintong ito, tiyak na mayroong magandang bagay sa loob. Ang Taiyang View Picture. Ang nag-iisang Taiyao Guiding Diagram ay makakaintindi ng isang martial arts realm sa lalong madaling panahon, sus, ito ay sadyang hindi makajos, kung mayroong higit sa 30 sa kanila, hindi ba talaga ito sesabog? Sabay-sabay na itinulak ni Lance ang pintong iyon.
Tanging isang matanda at isang binata lang ang nakita sa loob. Tandaan ang website, consuate.net. Ito ay isang maliit na patio ng isang mahirap na pamilya, tanging ang lolo at apo ang naroon. Nakita ni Lance na ang matanda ay may hawak na isang kahoy na kahon sa kanyang mga kamay, at tila ito mismo ang kahoy na kahon na muli niyang ibinaon sa lupa. Sinabi ni Lance, "Matanda, ibigay mo sa akin ang kahon na gawa sa kahoy." "Sino ka?" "Matanda, hindi ako masamang tao." "Kung hindi ka masamang tao, lumabas ka kaagad." Tumawa si Lance at sinabing, "Matanda, ibigay mo sa akin ang Taiyang Guanzo sa iyong kamay, talaga, ito ay mabuti para sa iyo, bukod pa, ang iyong mga lolo't lola ay hindi martial arts practitioner, ano ang silbi nito, bakit hindi ito ibigay sa akin at bibigyan kita ng pera?" Gayunpaman, hinawakan ng matandang iyon ang kahon sa kanyang death grip at sinabing, "Siguradong makakapag-practice ng martial arts ang apo ko paglaki niya. Ito ang kayamanan ng ninuno ko, imposibleng ibigay ito sa iyo, para sa apo ko ang panatilihin para sa hinaharap." Tumingin si Lance sa matandang nasa harapan niya, kung talagang hindi sila interesado, maaari lamang silang manakawan ni Lance sa pamamagitan ng puwersa. Ang tayang guiding diagram na ito ay may malaking kahalagahan para kay Lance, maaaring magawa nito ang martial arts realm ni Lance. Makapasok sa mahusay na pagiging perpekto sa lalong madaling panahon, tulad ng isang kayamanan, kahit na ito ay ninakaw, ito ay magiging sulit. "Matanda, huwag mo akong pilitin na sunggaban ito, hindi mo man lang mahawakan itong guiding diagram, bakit hindi mo ibigay sa akin at maaari tayong makipagkaibigan, o kahit na, maaari kong kunin ang iyong apo bilang akin." Alagad. "Hindi." Pinagalitan din ng batang iyon si Lance, "Masamang tao, umalis ka sa aking bahay, masamang tao, masamang tao." "Oh!" Tumawa si Lance at hindi na nag-abala pang magmura. Umakyat si Lance sa isang arrow step at sabay hawak sa kahoy na kahon sa kanyang mga kamay. "Give it to me." Sinuntok ito ng matanda. Pak! Pinatumba ni Lance ang matanda at ang maliit na bata. Sa totoo lang, maaaring patayin sila ni Lance, kung tutuusin, hindi ito ang totoong mundo, ang tunay na sila ay naging alikabok ng hindi mabilang bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi makayanin ni Lance na makita sila, pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong totoo. Binuksan ni Lance ang kahoy na kahon na iyon, at mayroon ngang isang larawan sa loob, isang larawan ng isang lalaking may hawak na espada. Ito ba ang Taiyang view picture? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito maisip ni Lance, tila hindi madaling makita ang mood ng larawan. Hindi ko alam kung lahat ng pumasok sa Oblivion City noong nakaraan ay nakatagpo na ng conceptualization diagram na ito, ngunit halatang ito ay isang nakatagong lihim na kayamanan, kung hindi lang dumaan si Lance sa labas at nangyari sa narinig niya ang pag-uusap ng mag-asawa, kung gayon ay hindi niya makukuha ang conceptualization diagram na ito, nag-alinlangan si Lance kung siya ang unang taong nakakuha nito. Ang guiding image na ito ng Taiyaw ay isang item ng memorya, hindi ito maaaring alisin, ngunit, hindi ko maobserbahan ang paglilihi na ito sa sandaling ngayon, ano ang dapat kong gawin? Si Lance ay medyo nababalisa, ang buong nakalimutang lungsod, ay mga alaala lamang sa bato, at ang kamalayan lamang ang makakahawak, walang makakaalis dito. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang larawan at siguraduhin na ito ay eksaktong kapareho ng iyong tinitingnan. Kinopya at kinopya ni Lance, gumugol ng 5 araw, kinopya ni Lance ng hindi bababa sa 2,000 beses, naabot na ni Lance ang antas na maaari niyang kopyahin ito ng lubusan ng nakapikit ang kanyang mga mata. Ay ang mood na mahalaga. Sa huling 5 araw, dumaan si Lance ng ganito. Sa sandaling ito, ang buong Forgotten City, biglang natahimik ang bawat tao, hindi kumikibo, na parang ang buong mundo ay tumahimik. At sa sandaling ito, lumutang si Lance mula sa hilagang pasukan ng World Village, isang ilog sa ilalim ng lupa. Mapait na ngumiti si Lance, kinakopya ko pa rin ang viewpoint picture na iyon, ngunit bigla akong naubusan, tila dumating na ang 20 araw na record time para sa Oblivion City. Pero buti na lang, kabisado ko na ang visionary diagram, kaya babalik ako sa visionary diagram pagkatapos kong pumasok sa inner gate perfection, at maapektuhan ang inner gate perfection, hihihi.
Lance. Sa di kalayuan, may sumigaw patungo kay Lance. Tiningnan ni Lance, si Benny iyon. Lance, masyado kang malakas, 20 araw ka nang nanatili sa loob, hindi ka pa ba nakatagpo ng malakas na tao sa Forgotten City? Nakatagpo ako ng malakas na tao noong day 11, pinatay niya ako at lumabas, Benny sabi. Sinabi ni Lance, Brother Yang, ano ang napala mo sa paglalakbay na ito sa Forgotten City? Sayang, paano magkakaroon ng ganoong kadaling ani, ngunit ito ay napakaraming beses na akong lumaban, ang aking antas ng kasanayan sa espada ay medyo mas mataas, at ang aking martial arts realm ay nasa huling yugto pa rin ng inner gate, nang walang kahit anong lumuwag. Paano ka, Kuya Lance? Ngumiti si Lance, okay lang ako, nakalaban ko na ang hindi bababa sa 12-dosenang mga tao sa Forgotten City at nakaramdam ako ng matinding emosyon, sa palagay ko ay dapat na akong makapasok sa Inner Gate Perfection sa loob ng wala pang 3 araw. Wow! Nainggit si Benny, malapit nang makapasok si Lance sa Inner Door Perfection sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, si Lance ay hindi lang iyon, si Lance ay nakakuha ng isang kayamanan ng isang tayang conception, si Lance ay kailangan lamang na isipin ang paglilihi na iyon, siya ay malapit nang makapasok muli sa Inner Gate Perfection, at pagkatapos ay ang agwat sa pagitan magiging malaki sina Benny at Lance. 516. Nasaan ang iba? Tanong ni Lance. Sinabi ni Benny, sa tingin mo ba lahat ng tao ay katulad mo at kayang manatili ng buong 20 araw? Karamihan sa mga estudyante, wala pang 10 araw ay pinatay sila sa Forgotten City, lumabas sila ng napakaaga, malamang nakabalik na sila. Sa akademya, ang iyong kasintahang si Elsa at Sally ay malamang na bumalik na rin sa akademya. Ay, Dean. Hindi maiwasan ni Lance na isipin si Xavier, na naroon bilang isang nobyo at namatay sa kanyang unang araw, malamang na siya ay ma-depress, at ang paglalakbay na ito sa Forgotten City ay halos walang bunga para sa kanya. Nakasalalay man sa kani-kanilang pagkakataon kung mayroon mang makukuha o wala, gayunpaman, ang World Village ay bukas lamang sa lahat 2 beses sa isang semestre. Let's go? Lance? Babalik din tayo? I heard that after we come out, the next batch is the new disciples of the Guardian Island family going in, and Oblivion City is starting from scratch again. Oh! Sa sandaling ito, sa Guangdongfo ng Oblivion City, ang bumagsak na pamilyang ito ay may hamak na apuyan, isang lalaking nakahandusay. Sa isang bedstead, at lahat ng karakter sa buong Oblivion City ay tumahimik. Sa sumunod na sandali, biglang nabuhay ang buong Oblivion City. Biglang napaupo ang lalaking nakahiga sa bedstead. Saan ito? Champagne, ito ba ang Oblivion City? Anong espiritong bulwagan, damo ako, alagad ako ng pamilya ng tagapagtanggol ng isla, ngunit ako pala ay isang patay na nabuhay muli. Malas a malas. Young Master, ikaw? Tao ka o multo? Hindi mo ako sinasaktan. Sa harap ng spiritual hall, natakot ang batang babae na nagsusunog ng papel. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Hihihi. Little girl? Not bad looking? Come. Play with me first. Narinig ko sa mga kuya ko na ang pakikipaglaro sa mga babae dito ay parang totoo lang, hayaan mo si kuya maranasan, anyway, may 20 araw, not bad for this. Ang tagal, hahaha. Tapos, itong yung master, nakakagising lang, ay sumugod sa kasambahay na iyon, at makalipas ang mga 2 minuto, 2 lalaki ang biglang pumasok sa labas ng pinto, ang mga anak ng unang ginang ng pamilyang ito. Paf! Isa sa mga lalaking pumasok, nang walang pagdadalawang isip, ay sinaksak ang yung master, na dumidonje sa dalaga hanggang sa mamatay. Kasabay nito, hindi nagtagal, sa isang ilog sa ilalim ng lupa sa katimugang pasukan ng nayon ng mundo, isang lalaki ang lumutang palabas, ang lalaking ito ay walang gana na sumigaw, pumasok lang ako at namatay sa loob ng 2 minuto, hindi ako masaya, bakit, sino ang pumatay sa akin? Nagsisimula muli ang Oblivion City sa simula, tulad noong pumasok si Lance. Si Lance at Benny ay bumalik sa Martial Academy.
Noong gabing iyon, pinalabas ni Lance ang lahat. Sina Xavier, Jimboy, Benny, Sheena, Elsa, Sally, at Lance, silang 7 ay magkasamang kumain sa Genius Restaurant na nagkukwento ng kani-kanilang mga karanasan sa Oblivion City. Malungkot na sinabi ni Xavier, "Ako ang unang lumabas, wala pang 1 oras pagkatapos kong pumasok, pinatay ako ng isang eskrimador na umibig sa isang babae sa isang greenhouse, nandoon din si Lance, sobrang init." Nagtanong ang lahat, paano kayo nagkasama ni Lance? Sinabi ni Lance, "Ako ang young master ng isang downtrodden na pamilya, nagpunta ako sa kalye para maghanap ng mga eksperto na magpuputol, ngunit hindi ko inaasahan na nagkataon lang ako at nakabangga ako sa isang Molditan na groom, ang lalaking ikakasal na ito ay si Xavier." Gusto ni Xavier na makipaglaro sa mga babae at umibig sa babaeng bulaklak na iyon sa berdeng bahay, ngunit hindi ko inaasahan na napakalakas ng eskrimador na iyon kaya nahulog si Xavier sa isang pool ng dugo nang hindi nagtagal. Nagtanong si Xavier, "Lance, pagkatapos kong mapatay, nakipagduel ka ba sa eskrimador na iyon? Hindi mo matatalo ang eskrimador na iyon at kunin ang greenhouse warren para magkaroon ng isang gabi ng kasiyahan, hindi ba?" Pinandilatan ni Lance si Xavier at sinabing, "Huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, ako. Hindi man lang katapat ang eskrimador na iyon, muntik na akong mamatay, buti na lang nakatakas ako sa takdang oras, kung hindi ay nakalabas na rin ako sa Oblivion City noong unang araw." Panahon. Sinabi ni Lance sa mga tao, "Sabihin din sa amin, kung ano ang katayuan ninyong lahat sa Oblivion City, at kung ano ang natamo ninyo." Sinabi ni Elsa, "Nasa Oblivion City ako, isa akong babaeng magsasaka, napakawalang imek, at may asawa ako." Nagbago ang mukha ni Lance. Tumingin si Elsa kay Lance at ngumiti, "Ano ang kinakabahan ka? Hindi ako magkakamali, kaya pinatay ko ang asawa na iyon sa isang hampas." Gumon si Lance, kung hindi ay hindi magiging komportable si Lance. Pagkatapos na patayin ang asawang iyon, ako ay pinaghahanap ng gobyerno, kaya't maaari lamang akong magtago, kaya't nakaligtas ako ng 11 araw sa Oblivion City, at sa wakas ay binaril ng isang opisyal na may palaso. Sinabi ni Sally, "Nasa Oblivion City ako, ang bunsong anak na babae ng Panginoon ng lungsod." Wow! Bulalas ng lahat, tila napakaswerte ni Sally. Kung gayon, malamang na marami kang natamo. Sabi ni Xavier. Ngumiti si Sally, "Hindi naman masama, dahil ako ang pinakapabor na anak na babae ng City Lord, kaya marami akong karapatan, nakahanap ang City Lord ng maraming eksperto para sanayin ang martial arts kasama ko, at marami akong natutunan, ngunit sa kasamaang palad, ang hindi ko inaasahan ay may pinanggakwan na pala ang anak ng City Lord sa isang tao, sa 15 na araw ay ikakasal na ang anak ng City Lord kaya nagpakamatay na lang ako, ayokong maranasan ang isang dakot ng pakiramdam ng pagpapakasal sa isang tao." Tumingin si Sally kay Lance, ni hindi niya maranasan ang pakiramdam ng ilang kasal upang maiwasan si Lance na magdusa ng kaunting pagkawala, at nagpakamatay siya bago matapos ang oras. Napabuntong hininga si Jimboy at sinabing, "Hindi ko sasabihin, nakakapanlulumong sabihin." "Ayos lang, sabihin mo na, mag-usap na lang tayo." Nanlumo lang si Jimboy at sinabing, "Nasa Oblivion City ako, isang pato." Isang pato. Ouch! Specialize lang sa pagsaserve sa mga babaeng mayayamang yan, paralyzed. The more I think about it, the more I get depressed. Those rich women all with them bodyguards, and the bodyguards are crushed me. I have no resistance at all. Tumawa si Xavier, "Aking damo, naranasan mo talaga ang pakiramdam ng isang pato. Stop it, sayang." Malungkot na bumantong hininga si Jimboy, nagpakamatay si Jimboy sa 8 araw dahil hindi na niya kinaya ang pagdurog. Napatingin ang lahat kay Sheena. Ngumiti si Sheena, "Ako ay isang ordinaryong tindero sa kalye, sa kasamaang palad, ang aking pagkakakilanlan ay hindi angkop sa paglalakad sa lugar na iyon at hindi gaanong nagtagumpay, sa 13 araw, ako ay pinatay ng isang opisyal na may nag-iisang saksak, na nagsasabi na ako ay nasa kanyang paraan." Sinabi ni Benny, "Ako na ang pagkakataon, ako ay nasa Forgotten City,
isang matandang lalaki, sa kabutihang palad, ang matandang ito ay isang martial arts practitioner at isang napakalakas. Pagkatapos noon ay naghamon ako sa lahat ng dako, at sa ika-19 na araw, ako ay pinatay ng aking kalaban. Nang lumabas ako, naghintay ako sa labas ng World Village ng isang araw, at sigurado, hindi lumabas si Lance hanggang sa automatikong pagtatapos. Noong gabing iyon, malayang nag-uusap ang lahat at nag-enjoy sa piling ng isa't isa hanggang sa hiteng gabi nang maghiwa-hiwalay sila. Nang matapos ang piging, sinabi ni Lance kina Elsa at Sally, "Hindi ako pupunta sa inyong lugar ngayong gabi, isasara ko na ang pinto at itama ang inner gate hanggang sa perpekto." Mabuti. Manam. Tumango silang dalawa, bagamat 20 araw na silang hindi nagsasama, maliwanag na gustong isara ni Lance ang pinto. 517. Bumalik si Lance sa kanyang dormitoryo, kinuha muna ni Lance ang kanyang papel at lapis at iginuhit ang viewpoint diagram sa kabuuan nito, hindi nawawala ang isang punto. Pagkatapos iguhit ito, inalis ni Lance ang conception diagram, kung makakalusot man siya sa inner gate great perfection ay nakasalalay dito. Agad na pumasok si Lance sa isang closed door state. Si Lance ay gumugol ng halos 3 araw sa closed door state na ito. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay natama ni Lance ang inner door perfection. Yay! Naabot ko na ang inner gate perfection. Ang momentum sa katawan ni Lance ay tumaas din ng husto, ngunit si Lance ay hindi nasasabik. Muling inilabas ni Lance ang kanyang imagination diagram, sinusubukang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa inner door perfection. Gayunpaman, naramdaman ni Lance na ang kanyang utak ay puno ng mga bagay-bagay at hindi niya ito makita. Kinailangan ni Lance na tingnan ang larawan at pagkatapos ay iugnay ito sa tunay na larawan sa kanyang isipan, upang mailarawan ito, o kung hindi, hindi niya lubos maisip ang mod. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang larawan at tahimik na isipin ang tungkol sa mga tao at bagay sa larawan, at kung pag-isipan mo ito ng mabuti, maaari kang magkaroon ng epiphany. Dahil ang pananaw na ito ay hindi basta-basta iginuhit, ngunit sa pamamagitan ng isang malakas na tao. Halimbawa, ang isang malakas na lalaki, nang siya ay lumaban, ay nag-iwan ng marka ng espada sa dingding na bato. Ang marka ng espada na ito ay may dalang layunin ng espada na pag-aari niya, o ilang kaharian ng pangunawa. Sa kanyang nakaraang buhay, si Lance ay nakakita ng marka ng espada na iniwan ng isang malakas na tao sa isang puno, kaya nauunawaan ang isang pagpapakilala sa pagkakaroon ng espada sa kanyang puso. Ang view picture ay katulad din, at bawat paghampas sa larawan ay nagdadala ng maraming bagay na maaaring maunawaan ng isa. Mukhang hindi posibleng maunawaan ng view picture ang kahulugang iyon sa loob ng ilang araw, sa tingin ko ay tatagal ito ng halos 1 buwan. Napaisip si Lance at inalis ang conception diagram. Si Lance ay hindi nababahala tungkol sa tagal ng oras na ito, kung makakaakyat siya sa inner gate great perfection pagkatapos ng 1 buwan, lahat ay malamang na makakaramdam ng hindi maihahambing na kakilakilabot kung malaman nila ang tungkol dito. Ito ay nasa antas na ng mga taong malakas sa 2nd taon, habang si Lance ay unang taon pa lamang. Dumating si Lance sa Blade Method Department. Nang makita ni Jessie, ang pinuno ng Blade Method Department, si Lance, ngumiti siya at sinabing, "Lance, nabalitaan kong sarado ka na." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jessie ang momentum sa katawan ni Lance at sinabing sa pagkabigla, "Lance, ikaw, nakapasok ka sa inner door perfection level." Tumango si Lance at sinabing, "Oo, inner door perfection." Damn it, Lance! Talagang nakalusot ka sa inner gate perfection. Gosh, gaano nakatagal? Normally, ang pagpasok sa inner gate perfection sa pagtatapos ng semester na ito ay itinuturing na napakalakas, at ikaw, ito ay naging wala pang kalahating semestre. Nagulat na sabi ni Teacher Jessie, bagamat narinig ni Teacher Jessie na isinara ni Lance ang pinto pagkatapos ng Oblivion City, hindi niya akalain na makakalusot si Lance, iniisip na si Lance ay tinatapos lang ang ilang mga perception. Nang marinig ng klase ang alarma ni Teacher Jessie Endeavor, tumingin sila kay Lance, at sa napakaraming estudyante, mayroong mga puno ng inggit, mga puno ng paninibugho, at mga puno ng paghanga.
Oh, okay. Bahagyang ngumiti si Lance. Lance, ikaw ang unang bagong estudyante sa klase ngayong taon na nakarating sa Inner Door of Perfection. Congratulations, karapat-dapat kang maging hari ng mga bagong estudyante. Sabi ni Teacher Jessie mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit si Lance mismo ay kahanga-hanga. Nakita ni Teacher Jessie na si Lance ay nakalusot at napanatili din ang kalmadong estado ng pag-iisip, at lalo siyang pinuri. Kung sino man iyon, natatakot akong tumalon siya sa tuwa. Matagal na ang nakalipas. Noong tanghali, maraming tao sa Genius Restaurant ang kumakain. Mga kapwa mag-aaral, narito ang isang espesyal na anunsyo, ang unang taon na kampyon na si Lance, pagkatapos bumalik mula sa paglalakbay na ito sa nakalimutang lungsod, isinara ang pinto ng 3. araw. Sa wakas ngayon, nakapasok siya sa antas ng Inner Gate Perfection, na naging unang bagong mag-aaral sa taong ito na umabot sa antas ng Inner Gate Perfection. Gaya ng alam nating lahat, kahit na ang isang mag-aaral sa ikalawang taon na maaaring umabot sa antas ng pagiging perpekto sa panloob na pinto ay itinuturing na napakalakas, at naabot ni Lance ang Inner Door Perfection level pagkaraan lamang ng wala pang 2 buwang pagpapatala. Wow! Narinig ng mga estudyante ng Genius Restaurant ang espesyal na balita at lahat ay napahiyaw. Naabot ni Lance ang Inner Door Perfection ng napakabilis. Nang gabing iyon, nanatili si Lance sa dormitoryo ni Elsa at nanatili kasama si Elsa ngayong gabi bago pumunta sa kinabukasan ng gabi ni Sally. Congratulations, nakapasok ka na sa Inner Door Perfection. Bati ni Elsa. Ikaw din, cheer up. Nga pala, may sasabihin ako sa'yo, pero secret mo lang. Sinabi ni Lance kay Elsa tungkol sa pagkuha ng imagination diagram, pagkatapos ay kinuha ang imagination diagram at pinanood ang diagram na iyon kasama si Elsa at silang dalawa. Sa kasamaang palad, hindi nakita ni Elsa ang totoong diagram at wala man lang naramdaman. Sinabi ni Lance, hindi mahalaga, pagkatapos ng isang buwan, magkakaroon ng isa pang pagkakataon na makapasok sa Forgotten City of the World Village. Dapat kang direktang pumunta sa bahay ng 4X family sa West City of Forgotten City, kung saan ang isang nakatira ang pares ng mga lolo't lola, hanapin ang guessing diagram, at pagkatapos makita ang totoong diagram, baka tingnan mong muli itong kopya ko at magkakaroon ka ng pakiramdam. Tumango si Elsa. Sige, hindi dapat sayangin ang magandang oras at magagandang tanawin sa martial arts. Namula si Elsa habang pinipigilan siya ni Lance, at hindi na kailangang magdetalye tungkol sa nangyari pagkatapos noon. Ang kwento tungkol sa pagpasok ni Lance sa Inner Door of Perfection ay mabilis na kumalat sa Martial Arts Academy nang dumaan ito sa Genius Restaurant. Sa isang kisap mata, 20 araw na ang lumipas, at si Lance ay gumugol ng oras sa kanyang larawan sa paningin araw-araw sa loob ng 20 araw na iyon. Sa ngayon, sa isang tahimik na bundok. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Pinagmamasid ko ang visualization diagram na ito sa loob ng isang buong 20 araw, at naramdaman ko na ang maraming martial na kahulugan. Sa palagay ko sa loob ng 10 araw, dapat kong makapasok muli sa Inner Gate Great Perfection. Bulong ni Lance sa sarili. Kung may makakarinig sa mga salita ni Lance sa sandaling ito, tiyak na matatakot sila. Sa susunod na 10 araw, muli akong makakalusot sa Inner Gate Great Perfection. Ito ay masyadong nakakatakot. Si Lance ay isang estudyante sa unang taon, hindi man lang 3 buwan sa pasukan, ang Inner Gate Grand Perfection. Ito ay isang antas na naabot lamang ng mga nangungunang pangalawang taon na nakatatanda. Sa Protectorate Family. Natapos din ng mga bagong alagad ng Guardian Island Family ang kanilang paglalakbay sa Forgotten City at bumalik sa kani-kanilang pamilya. Si Leon, din, ay isang Verdugo sa paglalakbay na ito sa Oblivion City, at pagkarating niya sa Oblivion City, patuloy din siyang nakikipaglaban sa pinakamalakas na tao sa Oblivion City upang mapabuti ang kanyang karanasan at maunawaan ang martial arts sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa kasamaang palad nitong 20 araw na paglalakbay sa Oblivion City, bagamat nakipag-ugnayan siya sa maraming eksperto, hindi nito pinahintulutan siyang makakuha ng marami, at isa pa rin siyang Inner Door Perfection.
Medyo mahirap para sa kanya na humakbang sa great perfection sa maikling panahon kasama ang kanyang inner perfection. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Leon sa pamilya, tumakbo ang isang nakatatandang kapatid na lalaki. Senior Kuya Leon, may sasabihin ako sa iyo. Ano ba, sabihin mo? Hindi ba't sinabi mo dati na kapag si Lance ay nakapasok na sa inner gate of perfection, ikaw mismo ang pupunta sa kanyang pinto at bubugbugin siya? Ngumuso si Leon, si Lance na isang late na inner gate, sa tingin mo ba napakadaling makalusot sa pagiging perpekto? Sa oras na makapasok siya sa inner door perfection, natatakot akong makapasok na ako sa inner door perfection. 518. Brother Leon, ang gusto kong sabihin sa iyo ay ang balita mula sa Martial Academy ay nakapasok na si Lance sa inner door perfection. Ano? Biglang tumayo si Leon. Si Lance ay nakapasok na sa inner door perfection. Oo. Si Leon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya lamang na sa oras na si Lance ay tumuntong sa pagiging perpekto, siya ay isang mahusay na tagumpay, siya ay talagang pinapalo niya ang kanyang sarili sa bagay na iyon. Damn! Nakapasok na talaga siya sa inner gate of perfection, tapos oras na para pumunta ako sa Martial Academy at hamanin siya, nagkataon na ang martial skills ko ay nag-improve ng husto sa pagkakataong ito nang pumasok ako sa Forgotten City, at ako. Lubusan kong naintindihan ang pagpapakilala ng pagkakaroon ng espada sa aking kamay, si Lance, naghihintay siyang mamatay. Naikuyom ni Leon ang magkabilang kamao. Kuya Leon, hindi pa huli ang lahat, tara na, sasamahan na kita. Ngumuso si Leon, senior brother, pupunta ako sa Martial Academy para hamanin si Lance sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ko ay iligtas ang mukha na nawala sa akin noong nakaraan, sa tingin mo, tayong dalawa lang ang makakagawa. Pumunta. Kaya ipapaalam mo sa lahat sa 4 na pamilya ng Island Protectorate. Kalokohan. Oh. Agad na hinanap ni Leon ang kanyang amo at sinabi sa kanya na hahamunin niya si Lance sa Martial Arts Academy at siya ay lampoin. Nagtanong ang master ni Leon, may tiwala ka ba? Hindi malit na bagay ito, hindi na kaya ng ating Island Protector family na mawalan ng mukha, kung ang hamon, siguraduhin mong mananalo ka, kung hindi ka manalo, then ipapadala mo talaga yung mukha mo para bugbugin ng iba. Medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Leon, Guro, disipulo mo ako, talagang pinagdududahan mo ako, alam mo ang aking lakas at talento, bago pa man ako pumasok sa Oblivion City, ang aking Thunderstorm Duel ay maaaring matalo si Lance sa sheet, ngayon na ako, nakalabas na ako sa Oblivion City, ang aking mga kasanayan sa martial arts ay lubos na nag-improve, talagang pinagdududahan mo ako. Leon, huwag mo akong intindihin, nag-aalala lang ako na matalo ka, tutal hindi naman kaya ng Island Protector family natin na matalo ng paulit-ulit, sa totoo lang, nahihiya ako sa sarili ko. Si Leon ay labis na nabalisa sa loob, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, Guro, tulungan mo akong ipaalam sa 4 na Island Protectorate families, at sabihin, ako, si Leon, ay pupunta sa Martial Arts Academy bukas ng tanghali upang hamanin Lance. Gayon din, padalhan ako ng isa pang paunawa sa Martial Forest Academy, na may parehong nilalaman, bukas ng tanghali, hilingin kay Lance na hugasan ang kanyang leeg. Leon, sigurado ka bang 100% sure ka? Master, kung hindi ako sigurado, paano ako magkakagulo? Mabuti, naniniwala ako sa iyo, at agad kong gagawin ito para sa iyo. Leon, ikaw na ang baalang magligtas ng mukha para sa mga bagong disipulo ng Guardian Island family. Talagang. Matigas na tumango, hindi naniniwala si Leon Chen na kayang basagin ni Lance ang kanyang bagyo, ang bilis ng kidlat ay napakalakas na halos walang makakaiwas dito, maliban kung ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya ay magagawang apihin siya sa momentum ng kanyang kaharian. Sa sandaling ito, si Lance ay nasa Blade Department. Winnie, dapat ganito ka. Hindi napigilan ni Lance na turuan si Winnie Churen nang makita niya itong patuloy na inihahampas ang kanyang espada doon. Oh! Mahinang tumango si Winnie, hindi tumitingin kay Lance ang kanyang mga mata, ngunit medyo namumula ang kanyang mukha.
Ngayon, natural na walang puwang si Winnie para kay Lance, paulit-ulit na nire-refresh ni Lance ang kanyang kaalaman tungkol sa kanya, nakaramdam din si Winnie ng paghanga sa isang henyo tulad ni Lance. Yun lang, naiintindihan mo ng mabuti. Salamat. Casual na nagturo si Lance ng ilang salita at naglakad palayo, sa kanya iyon ay ilang random na salita lamang at sa sandaling iyon, dumating ang principal. Lance, halika rito. Sigaw ng principal kay Lance. Lumapit si Lance at nagtanong, Principal, ano ito? Lance, nakatanggap ako ng opisyal na liham mula sa Chingu family, si Leon ng Chingu family, ay darating sa Martial Academy bukas ng tanghali. Ngumiti si Lance, hamanin mo ako. Naalala pa rin ni Lance na ang huling beses na sinabi ni Leon na siya ay magiging kwalipikado upang labanan siya kapag siya ay tumuntong sa inner door perfection, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay nagtagal, ito ay dahil ang lahat ay naantala ng Oblivion City. Gayunpaman, umiling ang principal at sinabing, walang sinabi ang sulat tungkol sa paghamon sa iyo, ang sabi lang, halika at pilayin ka. Galit na galit si Lance, puntahan mo ako. Yan ang sabi sa sulat. Pagkatapos ay hayaan mo siyang sumama, mabuti na lang, pumasok na ako sa inner gate para kumpletuhin ito, at magpapatuloy akong maghahanap ng makakasama kong mag-ensayo. Ngumuso si Lance. Lance, narinig ni Leon na itinago niya ang kanyang lakas noon, ang kanyang tunay na lakas ay napakalakas, at ang katotohanan na siya ay naglakas loob na mag-alok na pumunta sa Martial Arts Academy upang labanan ka ay nagpapakita na siya ay lubos na tiwala sa kanyang sarili. Principal, alam ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin, huwag kang mag-alala, ako, si Lance, ay may higit na tiwala sa aking sarili, hindi ko ipapahiya ang Martial Arts Academy. Napakalakas ng mga alagad ng Protector Island, iyon ay sa nakaraan, mula sa session na ito, wala na. Good. Then we'll see how you perform tomorrow. If you can still defeat Leon again, then our Martial Arts Academy will really be able. Pinalamig ng principal si Lance ng ilang salita, at pagkatapos ay umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ng principal, dumating ang isang kawani ng paaralan at nagsabi, kamang mag-aaral na si Lance, hiniling ka ni Professor Lin Han na kumain sa kanyang lugar sa tanghali. Mabuti. Sa tanghali, dumating si Lance sa bahay ni Professor Lin Han gaya ng ipinangako, at naghanda si Professor Lin Han ng masaganang tanghalian para gamutin si Lance. Professor Lin Han, masyado kang magalang, kahit papaano ay isang sikat na 9th grade healer, nakakahiya ito sa akin. Ngumiti si Lance. Tumawa din si Lin Han, Lance, huwag mo akong pagtawanan, totoo na ako ay isang manggagamot sa ika-9 na baitang, ngunit sa harap mo, isang manggagamot sa ika-10 baitang, ang aking ika-9 na baitang ay wala. Si Professor Lin Han ay naglabas ng isang madilim na berdeng token. Ano ito? Lance, ito ang sertipiko ng iyong 10th grade Healing Master, ginawa na ito ngayon. Si Lance ay abala sa pagtanggap ng sertipiko ng 10th grade Healing Master, sa wakas ay nagawa na rin ito. Sinabi ni Professor Lin Han, ang sertipiko ng 10th grade healer na ito ay inisyo ng Martial Island Healing Alliance, ang sertipiko na inisyo ng Healing Alliance ay napaka-autoridad at walang sino man ang manggahas na tanungin ito. Ang kailangan mo lang ay isang patak ng dugo dito, at magpapakita ito ng ilang impormasyon tungkol sa iyo, subukan mo lang ito. Mabuti. Agad na tumulo si Lance ng isang patak ng dugo sa token. Biglang lumiwanag ang madilim na berdeng token at dalawang salita ang sumilay sa ibabaw nito, 10 baitang. Wow! Napakataas ng grade. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Mula ngayon, kapag mayroon kang token na ito, ang mga tao ay maniniwala na ikaw ay isang tunay na 10 gradong manggagamot. Siyempre, dahil inutusan mo akong ilihim ito, walang ibang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Lance, ako talaga humanga talaga sa'yo ang makapangyarihan ang martial talent dito mas perwisyo pa ang healing talent, ang Martial Academy natin isa lang ang nakaabot sa level ng healer ng ika-10 baitang at ikaw, kapantay mo na siya. Sinabi ni Professor Lin Han na puno ng paghanga. 519.
Inilagay ni Lance ang token, walang excitement sa kanyang mukha. Si Professor Linhan ay labis na humanga nang makita niya kung gaano kalmado ang hitsura ni Lance, kung siya ay naging isang ika-10 baitang Healing Master, namatay na siya sa pananibik, ngunit si Lance ay napakalmado. Lance, ayaw mo bang malaman ng mga tao na isa kang ika-10 baitang Healing Master? Tanong ni Professor Linham. E paano kung malaman natin? Ang lahat ay dapat na hindi makapaniwalang malaman, at dapat ay labis na humanga sa iyo. Hinahangaan na ako ng mga tao ngayon na alam na nilang 10th grade healer ako, isa pa, nakakamangha. Totoo rin na hinahangaan ka na ng napakaraming tao dahil sa iyong martial arts, ngunit hindi ka kailanman makikilala ng lahat bilang isang 10th grade healer. Kapag oras na upang makilala, malalaman ito, hayaan ang kalikasan na kunin ang kurso nito, hindi ko makikilala ang isang tao at sabihin sa kanila na ako ay isang 10th grade healer, o humingi ng espesyal na ulat sa Genius Restaurant na ako ay isang manggagamot sa ika-10 baitang. Sige. Nakangiting turo ni Professor Linhan. Si Lance ay nagtanghal iyan sa bahay ni Professor Linhan. Lumipas ang araw sa isang iglap, at ang balita tungkol sa Chingu family, na si Leon ay personal na pupunta sa Martial Arts Academy upang bugbugin si Lance, ay kumalat din sa Martial Arts Academy, ngunit syempre, ang balita ay ikinakalat ng Genius Restaurant. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang lahat ay naghihintay sa susunod na araw, ang pagdating ni Leon. Walang masyadong chismis dito, at diretsyong tanghali na kinabukasan. Dumating sa Martial Academy si Leon, na sinamahan ng maraming disipulo at malakas na tao mula sa 4 na Island Protector families. Hinihintay na ni Lance si Leon sa War God Martial Arena ng Martial Academy. Lumipad pababa si Leon sa buong view ng lahat at tumayo sa gitna ng martial field, nakaharap kay Lance. Nakapaligid sa kanila ang mga estudyante mula sa Martial Academy, pati na rin ang mga disipulo at strongmen mula sa 4 na pamilyang Island Protectorate na kararating lang. Sumigaw ang amo ni Leon, "Leon, tandaan mo ang sinabi mo." Sinabi ng isa pang likas na malakas na lalaki, "Leon, nagkusa kaming pumunta dito ngayon, alam mo kung ano ang dapat mong gawin." Siyempre, alam ni Leon na sila ang nagkusa na pumunta sa pinto ngayon, kaya kailangang siguraduhin ni Leon Chen na siya ang mananalo, kung hindi, mawawalan siya ng mukha. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang tao mula sa Island Protector family, dumating na si Senior Fred Chin. Tumingin ang lahat, at sigurado, lumipad na rin si Fred. Tingnan si Senior Fred. Ang mga likas na ekspertong iyon ay nagbigay galang. Kasabay nito, lumipad din ang presidente ng Martial Forest Academy at Samamba, nakikita si Senior Fred, isang karangalan para sa ating academy para kay Senior Fred na pumunta sa ating Martial Forest Academy. Sa isang nguso, hindi pinansin ni Fred ang principal at sinabi kay Leon, "Leon, kung matatalo mo si Lance ngayon, kung gayon ang aking lugar bilang isang papasok na disipulo ay tiyak na mapapasa iyo." Nanginginig ang katawan ng lahat nang marinig nila ang mga salita ni Fred. Nang marinig ni Leon ang mga salita ni Senior Fred, nagulat din siya at natuwa sa loob. Nang marinig ni Lance ang mga salita ni Fred, tumangala siya kay Fred ng may labis na paghamak. Sa kalangitan, nang makita ni Senior Fred ang hitsura ng paghamak sa mga mata ni Lance, nakaramdam siya ng labis na inis sa loob. Hindi kataka-taka na sinadya ni Senior Fred na panoorin ang tunggalian, talagang gusto niyang pasabugan si Lance mas mabuting talunin si Lance hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang kumpiyansa at tuluyang tumanggi. Sumigaw si Leon, "Salamat, Senior Fred, tiyak na magiging disipulo." Tumingin si Leon kay Lance at sinabi sa kanyang puso, "Lance, si Senior Fred ay dumating lalo na para panoorin ang tunggalian, ipinapakita nito kung gaano siya kalungkot kasama ka sa loob, habang mas malala ang natalo ko sa iyo ngayon, mas masaya si Senior Fred." "Lance, lampoin kita para hindi ka na makapagsanay ng martial arts sa buong buhay mo." Nagsimulang yumigting ang kapaligiran nang makita ng lahat na si Leon ay tila magsisimulang makipaglaban. Si Lance, gayunpaman, ay nanatiling kalmado at hindi natarante sa anumang paraan. "Lance,
Ingatan mo ang iyong sarili at gawin mo ito. Sabi ni Leon. Biglang tumalon sa ere si Leon, at sa biglaang double palm strike, isang silver-white lightning bolt ang tumama kay Lance. Si Leon ay mahilig sa pakikipagsapalaran, kinuha niya ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan sa sandaling gawin niya ito, naubos niya ang ikatlong bahagi ng kanyang panloob na lakas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang nakamamanghang desisyon ng kulog ng isang beses. At sa pagkakataong ito, direktang kinuha ni Leon ang 2/3 ng kanyang panloob na lakas. Gusto niyang ibagsak si Lance sa isang galaw. Kung ang strike na ito, si Lance ay hindi nahulog at hindi gaanong pinsala ang ginawa kaysa sa kanya, kung gayon si Leon ay nasa panganib. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Leon na gawin ang diskarteng ito, hindi siya naniniwala na magagawang iwasan ni Lance ang kanyang dumadagandong na hampas, kahit nagugulin niya ang 2/3 ng kanyang panloob na puwersa at hindi natamba si Lance sa isang welga. Pagkatapos ay sigurado siya na ang pinsala ni Lance ay tiyak na mas malaki kaysa sa kanya, kung gayon ang natitirang lakas na mayroon siya ay sapat pa rin upang talunin si Lance. Si Lance ay palaging nagbibigay pansin, at nang si Leon ay nagpadala ng isang thunderstruck na galaw, si Lance ay biglang nagsagawa ng ghost will determination, at ang kanyang katawan ay nawala sa lugar. Sa sandaling mawala si Lance, ang lupang kinatatayuan ni Lance ay sumabog at lumitaw ang isang butas mula sa isa sa mga thunderstorm ni Leon. Sa kasamang palad, nawala si Lance, gaano man ito kalakas, ito ay walang kabuluhan. Ano? Nang makita ni Leon ang eksenang ito, siya ay ganap na natulala, siya ay desperado at kinuha ang 2/3 ng kanyang panloob na lakas sa pamamagitan ng isang thunderbolt strike, ngunit hindi man lang ito nasaktan ni Lance, ito ay pumutok lamang sa lupa. Ngunit gaano man kalubha ang pagbitak ng lupa, wala itong kinalaman sa kanya. Hindi. Sigaw ni Leon. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang kanyang dagandong, may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Bang! Biglang ibinaon ng figurang iyon ang isang palad sa dibdib ni Leon. Ang figure na ito ay ang parehong Lance na nawala sa ilalim ng ilong ni Leon. Ang nakatagong martial arts ni Lance na sinamahan ng magaan na martial arts ay ginawa kahit gaano pa kagaling ang thunderstruck strike ni Leon, wala itong kabuluhan. Kaching! Nakatanggap si Leon ng isang marahas na suntok mula kay Lance, at sunod-sunod na tunog ng pagklik ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Halata na ang sternum ni Leon ay ganap na nabali. Ah! Umuungal si Leon ng walang gana habang lumilipad ang kanyang katawan ng ilang dosenang metro paatras at bumagsak ng husto sa lupa. Nagpa-flash si Lance ng isa pang ghost wheel at nawala sa isang kisap mata, at sa loob ng ilang kisap kumislap sa tabi ni Leon ilang dosenang metro ang layo. Bang! Tinapakan ni Lance ang basag na dibdib ni Leon. Napabuntong hininga si Lance, Leon, noong huling beses na nasa huling bahagi pa ako ng inner gate, kung nakipag-duel ka sa akin, baka madali pa akong manalo. Pero ang kapatid mo, ngayong nakapasok na ako. The inner gate and you've come to duel with me, ikaw pa ba ang kalaban ko? Self-defeating. Lance snorted away. Oh! Naghiyawan ng mga estudyante sa paligid habang madaling natalo ni Lance ang nakatagong lakas ng Guardian Island family, si Leon. Sa sandaling ito, lahat ay nag-uusap. She, akala ko itong si Leon, na nagtago ng kanyang lakas, ay higit pa sa isang toro, ngunit ito pala ay basura. 520. Tama, naging dahilan ng pagpapawis ko para kay Lance, naging sayang ang ekspresyon, hindi tugma para kay Lance, damn it. Get lost? Don't come to our academy? All the disciples of the Island Protector family, never again be spog in our martial academy, you're nothing more than that. Nahaharap sa mga insulto mula sa lahat ng mga mag-aaral ng Martial Academy, ang mga disipulong iyon ng Guardian Island family lahat ay mukhang sobrang pangit. Damn it! I should have known not to come, pinadala lang sa atin para pag-alitan. Basura si Leon, hindi niya kayang talunin ang mga tao at napakabilis pa rin ng kumpiyansa, pinalaki ang isang pulutong na darating, at bilang isang resulta, siya ay binugbog bilang isang aso, at kinaladkad pa kami kasama niya sa kahihiyan. What a firestorm!
hindi sapat na mawala ng mukha ang Guardian Island family minsan, kailangan nilang pumunta sa Martial Arts Academy para mawala ng mukha. Ang mga disipulong iyon ng Protectorate family, na ngayon ay pinapagalitan ng mga estudyante ng Martial Arts Academy, ay pinapagalitan na rin si Leon, na naglalabas ng kanilang galit sa kanya. Sa kalangitan, ang Panginoon ni Leon ay huminga ng malakas at tumalikod upang lumipad palayo. Ang iba pang mga likas na eksperto ay lumipad palayo na nanginginig ang kanilang mga ulo sa pagkabigo, at para sa Senior Fred na iyon, siya ay nawala dahil hindi nagtagumpay ang welga ni Leon na masaktan si Lance, dahil hindi na niya kailangan pang mahuli. Ang mga disipulo ng Island Protector family ay dumating at nagmadali, at hindi nagtagal, lahat sila ay lumipad. Tanging si Leon lamang ang naiwan sa gitna ng War God Marshall Field, dahil nabasag ang kanyang sternum, wala siyang lakas para tumayo, at wala ni isa sa mga disipulo ng Island Protection family ang pumunta para buhatin siya pabalik. Napahiyaw si Leon sa sakit, umalis na ang kanyang mga kapatid, na bigo sa kanya. Sa orihinal, gusto niyang patunayan kay Wayne na kaya niyang talunin si Lance, ngunit bilang isang resulta, kabalintunaan, si Lance ay parang isang di natatalo na Diyos ng digmaan, na nagpapahintulot sa kanya na maging kumpiyansa gaya ng gusto niya, na pagtanto lamang sa huli, kapag ginawa niya talaga ito, na ang presyon ay wala sa parehong antas. Whoops! Si Leon ay nakahiga sa lupa at hindi makagalaw, ngunit hindi nito napigilan ang pag-iyak niya. Naghiwa-hiwalay din ang mga estudyante ng Martial Academy. Makalipas ang kalahating oras, walang natira sa orihinal na masikip na War God Martial Arena. Sa oras na ito, isang babae ang lumapit kay Leon, si Sheena iyon, hinintay ni Sheena na umalis ang lahat bago lumabas. Leon, magkakaroon ka rin ngayon. Ngumisi si Sheena. Sheena, dalhin mo ako sa manggagamot. Sabi ni Leon. Ay po? Bakit kita dadalhin sa isang manggagamot? Iniwan ka na ng mga kapatid mo, hamak ka, hindi mo ba naisip na napakalakas mo, hindi mo ba naisip na hindi ako sapat para sa iyo, ngayon? Ano? Ibinagsak ka sa lupa, wala ka man lang lakas na humanap ng manggagamot, anong qualifications ang kailangan mo para isipin mong hindi ako sapat para sa iyo, bobo? Sheena, fiancé mo ako? How dare you do this to me? Ay po? Leon? Hindi ko itatago sa'yo. First time ko binigay kay Lance, ang identity ko ngayon, babae ni Lance, hahaha. Nanginig ang katawan ni Leon. Leon, sinabi ko na makakahanap ako ng lalaking mas magaling sa iyo, ginawa ko, basura, kung mayroon ka pa ring kamalayan sa sarili, pumunta ka at bawiin mo ang iyong kasal ng iyong sarili, kung hindi, mahahanap ka muli ni Lance. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Sheena. Sinabi ni Sheena sa loob-loob, Lance, pasensya na, hiniram ko ang iyong karangalan para tapusin ang aking paghihiganti laban sa kanya, kahit na wala akong nakitang lalaking mas hihigit sa kanya, ngunit kahit papaano, nagkaroon ako ng relasyon sa iyo minsan, at natupad ko na ang kalahati ng aking hiling na talunin si Leon, at ang aking buhol ay nakalas. Pagkaalis ng ministro sa War God Marshall Field, dumiretso siya pabalik sa kanyang dormitoryo. Sa loob ng 10 araw, ito na ang pangalawang pagkakataon ngayong semestre na bubuksan ang World Village. Ang tunggalian na kakalaban niya palang kay Leon, hindi ito isinapuso ni Lance, dahil alam niyang hindi talaga siya kalaban ni Leon. Kinuha ni Lance ang visualization diagram. 20 araw nang nagbi-visualize si Lance, ang pagpasok sa Inner Gate Great Perfection ay napaka-promising na, gusto ni Lance na makapasok sa Inner Gate Great Perfection bago siya pumasok sa World Village sa pangalawang pagkakataon. May 10 araw pa bago ang ikalawang pagbubukas ng World Village. Dahil dito, tinitingnan ni Lance ang mapa ng imahinasyon sa kanyang dormitoryo. Sa ikatlong araw, sa wakas ay naramdaman ni Lance ang pagluwag ng kanyang kaharian. Sa wakas ay nakapasok si Lance sa Inner Gate Great Perfection Realm nang may isang putok. Oo, nakapasok na ako sa Inner Gate Great Perfection, mahusay. Nakaramdam ng pagkasabik si Lance, napaka-epektibo ng view map na ito, sa loob lamang ng 20 araw ay nagbigay daan sa kanya na mabilis na makalusot sa isang kaharian.
20 araw na ang nakalipas, si Lance ay isa lamang inner gate perfection, at sa ngayon, isa na siyang inner gate perfection. Malinaw na naramdaman ni Lance na ang momentum sa kanyang katawan ay tumaas ng maraming beses kumpara sa dati, hindi ito sa parehong antas. Lumabas si Lance sa dormitoryo at sinabi sa kanyang puso, breakthrough to inner gate great perfection, sikaping maapektuhan ang Hautian realm pagkatapos lumabas sa World Village sa pangalawang pagkakataon. Lance, tapos ka na sa iyong repeat. Nakita ni Xavier si Lance na lumabas ng dormitoryo at abalang sinabi. Hoy, Kuya Lance, lumakas ang aura mo, huwag mong sabihing nakalusot ka na sa inner gate great perfection. Sabi ni Jimboy. Tumango si Lance at sinabing, oo, nakapasok na ako sa inner gate great perfection. Si Xavier at Jimboy ay parehong natigilan doon, nakatingin kay Lance na hindi makapaniwala, kung paanong ang tagumpay ni Lance sa larangan ng martial arts ay parang pagkain. Nakapasok ka lang sa inner gate perfection 20 araw na ang nakalipas. Nanginginig ang puso ni Xavier. Nako, anong ibig sabihin yan? Iniisip ko pa ring pumasok sa Hautian realm bago matapos ang semestre na ito. Sige, hahanapin ko muna ang mga asawa ko, mag-usap ulit tayo kapag may oras ako. Lumipad palabas ng bintana si Lance. Matagal na natigilan sina Xavier at Jimboy, sinabi ni Jimboy, Xavier, hindi ba masyadong perwisyo si Lance para makapasok sa inner gate great perfection sa loob ng 20 araw, at gusto pa rin niyang pumasok sa Hautian bago matapos ng semestreng ito. Heavens, hindi ba niya alam na ang mga third-year seniors na makakalusot sa Hautian ay mga henyo na? Naalala ko na si Tristan na iyon ng pamilyang Damon, nakapasok siya sa Hautian bago magsimula ang semester na ito, at pagkatapos ay tinawag siyang pinakamataas na estudyante ng akademya. Sinabi ni Xavier, huwag mo siyang pag-usapan, si Lance ay isang hindi maintindihang sobrang pervert. Kung talagang pumasok si Lance sa Hautian, siya ang mauuna, sa kanyang unang taon, na maabot ang titulong Supreme Student. Pumunta si Lance sa dormitoryo ni Sally para hanapin siya. Inaayos ni Sally ang kanyang mga damit sa dormitoryo, isang masipag na maliit na bubuyog, at ang bahay ay maayos na inayos at napuno ng init ng isang babae. Lumipad si Lance at binuhat si Sally sa likuran. Tapos ka na sa pag-atres? Tanong pabalik ni Sally, ngunit sa sandaling tumalikod siya, hinalikan siya ni Lance, at ang dalawa ay naging mas matindi, sa wakas ay nasusunog na parang tuyong apoy at gamulong sa mga kumot. Nakapasok na ako sa inner gate great perfection. Nang matapos ito, sabi ni Lance. Oh,